Yan, ganun. Alam mo, ma, may naging problema si Denden. Sabi niya, sabi ko, ano naman yan? Sabi niya, may trauma yung bata, iyak ng iyak, hindi nagsasalita nung pagdating niya galing nung Monday. Yun pala, Tara, untog na no. Gas, wala. magasgas na si Mingmings. Wag lang yung helmet. Di bali magasgasan yung hita ni Mingming, huwag lang yung helmet ko. Mga ka-journey, ayos magpagpalang umaga. Alis kami ngayon, mga ka-journey. May pupuntahan na kaming mahalaga dun sa school ni Kia, ni Denden, kasi meron kaming dapat aayusin. Ano po. Kaya nga binili natin yun kasi yun nga yung pamproteksyon sa pawis eh. Hindi mo kinuha. Nandun lang sa ano eh. Yan, kunin ko. Ha? Yan, ganyan dapat. Kasi mga ngamoy pawis yung ano mo, helmet mo eh. Tara. So po mga ka-journey, pakisamahan niyo po kami at off ko na to kasi magmumotor na kami. Kaya mga ka-journey, nandito na kami malapit sa school ni Del. Hindi lang po ako nag-vlog dun kasi medyo exam pa po siya. Salamat po pala kay ng Middle East po, kay Ma'am Jane ng Middle East sa binigay niya pong tulong sa amin para makagawa ng aming kabayo. So yung kabayo po namin ay tumatakbo na ulit. Maraming salamat po Ma'am Jane ng Middle East. Naway pagpalain ko po ng Panginoon Diyos. Marami pa pong matulungan na kagaya namin. Ingat-ingat po palagi at ipag-pray niyo po namin kayo. Sana pagpalain ko po kayo. Shoutout sa mga ka-journey dyan at sa mga ka-adventure. Malapit na po kayo sa school. Ay, saan pa po si Danay? Dito na po tayo sa eskwelahan nila. Ipiripip, alibaba. Wala. Ito ba daanan? So yun po mga ka-journey, hinto ko muna po yung vlog ko, mamaya na lang po muli. Andito na po kami sa school. So yun po mga ka-journey, nandito na po kami sa school. Ito nga po yung naging problema sa kay Wendy. Kagabi lang po namin din kasi natuklasan yung nangyari sa kanya mga ka-journey, na nung umuwi siya nung Monday galing po na exam, hinatid po siya. Sino naghatid pa, ikaw? Oo. Si papa niya naghatid. Ngayon hindi siya nasundo kasi ngayon yung motor po kasi talaga sira, so pinaayos pa muna po pinaayos po kahapon yung motor. So shoutout po kay Ma'am J ng Middle East po, thank you very much po. So hindi po pagka galing niya sa klase, hindi siya umuwi sa bahay. Nag-chat po siya gabi na magpapasundo siya, kaya lang bigla niyang sinabing wag na lang. Doon siya tumuloy sa ate niya, sa bahay ng ate niya. Ngayon kampante kaming mag-asawa na okay lang siya. Pagdating po ng
gabi na yon, sabi niya ang ate niya hindi raw makausap, umiiyak. So akala niya kung ano lang nangyari o masakit pa ang ulo. Di kinabukasan nakumbinsi po siya ni Jamela na magsalita. Yun nga po, ang nangyari daw po sa kanya ay galing po siya dito nung school, sumakay ng tricycle. Pagkatapos po ng tricycle, nag-e-bike po siya, yung e-bike na pwedeng ilan ang sakay, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Ngayon po, yung nangyari po sa kanya doon sa e-bike, may nakasakay daw pong isang lalaki na medyo matanda, may edad na, ganun po. Si Wendy, hindi pa masyado makausap po ngayon eh. Talagang natulala siya, tas nasyak siya, ninervyos, nagkaroon ng phobia. Di, eto na po. Nung sinabi ng ate niya sa amin, kagabi lang po pag uwi niya, bago siya umuwi, nagchat yung ate niya, ma, sunduin mo na si Dende. Sabi ko, wala si Papa, wala rin si Makmak nasa church. Sabi niya, sunduin niyo to, wag niyo na itong paglakarin. Sabi ko, bakit? Kasi ang tagal-tagal umuwi, Lunes pa, Martes na kagabi. Sabi niya ganun. Alam mo, ma, may naging problema si Denden. Sabi niya. Sabi ko, ano naman yan? Sabi niya, may trauma yung bata, iyak ng iyak, hindi nagsasalita nung pagdating niya galing nung Monday. Yun pala, galing po siya ng school, hindi dumiretso pag uwi, kasama ang kaklase niya, mayroon daw silang ginawa na mga activity. Ngayon alas 6 na siya. Yun nga po yung nangyari. Pagsakay daw niya po ng e-bike ay mayroon siyang kasama sa pagsakay dahil hindi nga po siya nasundo. Yung mama daw po na yun ay hinipuan daw po siya, sabi po ni Wendy. Ngayon, sabi naman ng papa niya, bakit hindi mo pinicturan? Nataranta na rin yung bata, nervous na rin. Hanggang sa nauna siyang bumaba po si Wendy kesa dun sa pasahero na yon. So, yung driver walang alam. So, syempre, dumaan po ng ilang araw Lunes, Martes, Miyerkules na po, di ba? Ganun yung nangyari mga ka-journey. So yung tatay kagabi pag uwi niya nagtanong. Tinanong siya kung anong nangyari. Ngayon hindi siya nagsasalita. Nakailang tanong siya. Saka lang siya sumagot. Siyempre si kuya na high blood naman. Na dapatan din siya ng kamay. Ayan. So yun yung inaano namin mga ka-journey na sa mga bata katulad ni Wendy. Diba, nakakatakot na yung panahon ngayon. Katulad yan, nag-start na naman Araw pa yun. Araw pa yun. Magagabi na yun, mga 6 na. Malapit na magdilim. Oo. Pero aware po tayo mga magulang. Siyempre kami maganda experience namin ngayon kaya gusto lang na din po namin Grabing kaba ko mga ka-journey kasi hindi biro kasi yung ganoon yung bang attempted rape kasi ang tawag diyan yung bang o kaya sexual harassment napakalaking yan problema sa isang tao kapag ayan katulad ngayon yan nangyari ng pero pasalamat pa rin tayo kasi walang talagang yung bang mabigat na nangyari. Pero kami sa panig namin mga magulang, galit talaga ako mga ka-journey, galit talaga ako. Kaya kailangan ko sa araw na to maitrace ko dito sa dinaanan, maitrace ko lahat yung mga camera dyan kung pwede ako makisuyo sa barangay. At saka maging kaya aware. Kausapin ko sila ngayon. At saka maging kasi awareness gusto ko matrace yung tao. Gusto ko matrace yung tao. Aalamin ko talaga. At isa pa, kailangan maging awareness din yung mga driver kung anong nangyayari sa loob ng kanyang sasakyan. Kasi dalawa yung pinasakay niya tas babait matanda pa, di ba? Kailangan awareness din yung mga driver. Niya? Tatlo? Hindi, dalawa. Si Denden at saka yung medyo maedad na lalaki. Yung nanghipo sa kanya. Kasi mahirap tong ganito. Baga magsisilbing na rin to, babala sa mga estudyante. Kapag wala nang gagawin sa school, uwi talaga. Yun ang pinaka maganda doon. O kaya naman magpasundo talaga kung kinakailangan. Dahil ang panahon nga ay hindi na mabuti. Pero si yun, papa niya naman po, nagsusundo naman po talaga yan. Sira lang kasi yung motor ko nung time na yun. Pinagawa nga kasi yan. Kaya hindi nasundo yung mga time na yun dito sa school. Kaya namasahe. Pero ito nga yung buti na lang talaga. Hanggang doon lang. Pero bagaman hanggang doon lang. Yung trauma pero na-trauma kasi yung bata Na-trauma mga ka-journey. Kami masyado kaming doon sa pangyayari sa bata. Kami ang nasaktan Ngayon gusto kong malaman ngayong araw na ito ay tatrabahuin ko tong araw na ito ngayon maghapon. Hahalugugin ko yung baka sakali makuha yung mukha ng tao. Yun lang po siguro hanggang dito lang muna at aalis na kami.
Kasi kailangan kong ma-actionan agad ito yung araw na ito mga ka-journey. So, yun po mga ka-journey. Yung patungkol naman dun kay Denden, ano po, ay hindi ko alam kung anong kuan doon ma. Ipapa-trace pa ba natin to doon sa kuan? Doon sa may yung bang mga CCTV doon sa kalsada. Hindi kasi po pwedeng ganun-ganun eh. Dahil Oo. diba mahigpit talaga yung pagdating sa CCTV, hindi yan nagbibigay ng mga... Ang iba hindi nagbibigay ng impormasyon kasi ang meron doon yung parting pabrika, no? Pero May hindi pabrika nakikita. doon. So kakausapin pa natin yung opisina. Sinurvey naman namin. Tapos sinurvey namin lahat ng mga ano doon. Mga ano ng camera. Kadalasan doon sa mga private. Yung ba katulad ng company. Hirap kayo usap sa mga ganun. Ang hindi namin napuntahan ngayon yung doon sa barangay, no? Sa barangay. Sa barangay. Yung sa barangay na kung aabot ba sila kasi ang barangay sobrang layo pa yun, doon pa yung banda sa may papuntang Yan. damong maliit pa yun, doon pa. Pero nagsabi naman yung teacher niya, baka may kakilala yung Pero sa school. ang sabi ng teacher, susubukan nilang ipaalam din sa mga barangay din doon sa parting Punturin, ano, kasi Bignay at saka sa Punturin magkaiba na kasing barangay yan eh. So subukan daw din nila kung mayroon silang mga kakilala doon na pwedeng magtulong-tulong doon sa pagtingin ng mga camera para lang ma-trace yung taong yun. Kung siyempre naglalakad yon, sasakay, di ba, ganun makikita doon. Tutulungan nila kami. O so ano, Yun mo na yun. Mag-antay tayo sa object ng teacher. magta-chat na lang daw sila, no? Chat din daw sila sa amin kung anong meron o anong pwedeng, Kung meron pwedeng lapitan. oo, kung mayroong pwedeng lapitan. Kasi gusto namin matrace talaga yun kung sino yun, mga ka-journey. Tsaka dun yung driver din. Oo, makikita Para naman yun eh. maging aware siya kung sasakay siya, dapat parehong babae na lang. Kasi hindi niya alam yung mga nangyayari sa loob ng sasakyan niya. Nakakalungkot ng mga ganitong pangyayari kasi hindi kasi biro, mga ka-journey eh. Yung ganun, buti sana kung kuan lang yan, kung ibang problema lang na hindi ba ganun na katulad sa mga babae. Nakakatakot kasi babae yung anak ko eh. Where's the water? Kinakabahan talaga ako. Sino the ate, give me the water. Kasi hanggat hindi yun matagpuan o hindi natin matrace. Ulit-ulitin niya yun. Ang naging mali lang din kasi hindi din.
Hindi siya nag-iingay ba? Kung pwede nga lang magsisigaw eh, gawin niya eh. Gawin niya. Kulatahin kasi yun. Tapos, yun nga ang ano doon, yun nga ang isa sa dahilan kung bakit si Dindin hindi nag-ingay. Napangunahan siya ng takot. So, naging natamimi siya ngayon doon sa loob ng e-trike, doon sa loob na e-trike na kanyang sinasakyan. Kumbaga hindi na siya pagsalita, naunahan siya ng takot. Kasi may edad na ro yung lalaki. Pero kung tutuusin sana yon, kung talagang laging lakas lang sana din ang kanyang loob, pagkalabas, yung pagkababa niya, doon siya nag-iingay, tapos ibinidyo niya sana, malaking tulong sana yun. Malaking tulong sana yun. Kasi doon sa binabaan niya, palengke na po yun eh, doon sa may pastry. Sabihin marami ng tao. So, pwede na yung gawin yun, nga doon siya doon siya mag-ingay. Pasabay magbibidyo siya doon. Bibidyohan niya yung una-una kahit makuha man lang sana yung body ng A-trike eh. Tapos maganda kung mabidyohan talaga yung mukha yung tao eh. Malaking tulong sana yun. Kaya lang hindi niya nga nagawa. Dahil napangunahan siya ng takot. So ngayon ito, ang gagawin namin bukas ulit. Kasi ihatid ko na naman siya ulit bukas. So tanong-tanong uli ako doon sa barangay ako pupunta kasi ngayon hindi kami nakapunta eh. Kasi may iba kaming nilakad nga. Tinapos lang kasi namin kasi itong motor nga kasi nga lumado kasi yan eh, walang side mirror. Ang hirap magmotor na walang side mirror. So inuna muna namin trabahoin yan bago kami mag-ikot-ikot. At least okay na, may side mirror na, wala nang problema. So bukas ngayon ang gagawin namin ni Ate Mings. So magpasama ko sa kanya bukas. So sa barangay ng Bignay. Para maano lang, kahit makuha lang namin yung footage o CCTV kung saan naggaling yung tao na yun, ganun. Tapos kung hanggat maaari nga sana makasama si Dindin eh, kasi siya makapag-identify ng tao eh. Mali mo, mula doon sa Bignay, naglakad yun, makikita yung damit, sa pananamit, makikita yun eh. Maisusum natin yung muka. Yun ba? Kaya lang maigsam pa kasi si Dindin bukas, ihatid ko pa. Ang ginagawa ko ngayon mga journey, hatid, tapos susunduin ko na naman. So kanina sinundo ko. Pag sabi ng teacher na tapos na nag-exam, sinundo ko na kaagad. Hindi man din kasi pwede si Makma kasi wala siyang lisensya. Oo, si Makma kasi di pwede tumawid dito sa parteng Valenzuela, Bignay kasi yung Valenzuela napakahigpit dyan. Kapag nahuli ka dyan, walang lisensya si Makmak. Pag nahuli siya dyan, sa pool siya dyan. Tapos yung motor pa naman, wala pang rehistro yan. Ako, kaya kong kaya kong ilusot-lusot yan kung saan. Kasi si Makmak wala pang lisensya, hindi pwede. Ako talaga ang maghahatid. Hatid sundo talaga ako ngayon kasi para ako ang natruma din eh. Kinakabahan din ako eh. Paano kung halimbawa sabi ko nga sa kay Dindin, paano kung dumating kung baga wag naman sana kung dumating yung sa punto na yun na yung time na yun bigla kang hinila or yung bang mga ganong tipong ganon ako ang natakot mga kasuna, ako natakot. Sabi ko kay Dindin, sabi ko sa'yo kung sinabi mo lang sana kaagad ang timano ng mga time na yun, edi sana nakapag-rescue ako doon, nakapunta ako, nakatakbo agad ako, edi sana malaking sa bagay, malaking punto sana yun na makuha natin yung mukha ng tao. Di yun makalis eh kung nagsabi lang kasi Dindin, motorin ko lang sandali lang yan, takbuhin dyan eh, mula rito hanggang doon sa may pastry, sandali lang yun eh. Kung lang talaga siya, madali lang yun. Pero inaabot ng takot eh. Kaya ito ay magsisilbing magsisilbi itong paalala sa marami talaga mga kabataan. Na pagka may mga ganoong mga pangyayari, dapat huwag talaga kayong mataranta, huwag kayong matakot. Baga doon sa loob ng isinasakyan nyo, maging alerto ka rin. Alerto. Tapos kung kinakailangan na may gano'n na palang pangyayari, sabi ka na, baba na ako, dito, pakipara ka, baba na po ako. Sabay pitik ka kagad ng video. Malaking tulong yun eh.
Kasi wala nga din siyang cellphone, kaya nga pinadala natin yung cellphone natin. Tapos hindi niya rin pala ginamit. Natakot din siya. May cellphone siya nun eh. Siguro nga, kaya nga siguro hindi niya inilabas. Baka mamaya, pag inilabas niya, baka naman kukunin sa kanya. Yun naman ang delikado doon. So, ayun nga sana, ang ginawa sana niya nun, nung pagbaba, doon siya nag-ingat, tag-video siya. Malaking tulong sana yun. So, yun po mga ka-journey, siguro, ano na lang ito, charge experience na lang talaga ito sa mga pagkakataong ito na nangyari kay Dindin. So, sinabihan ko nga eh, yung teacher niya eh, di ka rin makapaniwala eh. Ngayon ang teacher, naging aware na rin tuloy sila doon sa mga estudyante doon. Sasabihan din. Oh, tapos sabi ko, yung mga, ma'am, okay, palalahanan nyo na lang din po siguro ma'am, kasi wag naman sanang, baka mamaya sa ibang mga estudyante naman mangyari yung gano'n, at saka baka mas malala pa ang mangyayari. Yung mga ganoon ba natagpo, di yun, nagpasalamat din ako sa teacher na yung nagbanggit ako sa kanilang gano'n ay naintindihan din nila yung panig ko, kasi medyo ako doon eh, naging emotional ako mga ka-journey. Sabi ko hindi biro, kasi simple kahit sino naman po eh, matutuwa ba tayo sa gano'n na anak mo eh, ano na ang tawag doon eh, yung attempted rape, di ba ma? Hindi pa naman. Harassment yun. Harassment. Oh. Hirap yun eh, mahirap. Kaya tuloy, ang nangyari ngayon, kapag exam, sinabi niya exam, parang na ano ako, kasi sabi niya kanina nga, mag-exam, hinatid namin ni mama niya. Tapos pag, sundo. Tapos bukas uli, mga ka-journey, hatid na naman ulit ako, kasi hindi pa tapos siya sa exam niya. Dami niyang binubunong exam ngayon. Kasi modular nga lang siya. Kasi modular nga. Nahahabol niya. So hanggang dito na lang po mga ka-journey namin minamahal. Pasensya na po kayo sa nangyari din. At hindi rin naman namin inaasahan to. So kailangan din kasi namin ma-vlog to, dahil para maging aware din sa mga kung sino man makapanood nito, na lalo pat ng mga Mga anak naman. may anak na babae na siyempre marami din tayong nanonood ng mga tiga-tiga rito lang, malapit-lapit taga rito, mga kakilala natin na may mga anak ng babae. So magsisilbing aware din sa kanila to, magsisilbing babala o paalala din sa mga anak nila. Kasi din 2 bisis na yan, ano ma? Pangalawa na. Nung una, nung dyan naman, nung dating tinirhan namin sa baba, yun nga, sinabihan sila na sakay kayo dito, kasi may sasakyan po yun eh. Yeah, tapos ito na naman ngayon. Kaya nakakatakot pagka mabalitaan mo yung ganyan. Buti na nga lang na hanggang doon na lang mga ka-journey ang nangyari. Eh paano naman kung halimbawa medyo mas mabigat pa, di ba? So ayun lang, paalala na lang ito sa mga may anak na babae. Ingatan niyo po yung mga anak niyo rin po. Huwag kayong basta-basta na na lang, maging maluwag. Kasi kami, basta pag pumupunta din sa school, ay minsan sinabi namin, mamasahe ka na lang. Kung hindi namin masundo, mamasahe ka na lang, ganyan. Nagkataon kasi sira. Nagkataon din kasi yung motor namin nga na kasalukuyang inaayos nga yan. Salamat din kay ma'am. Salamat na lang din kay ma'am ng Middle East. Thank you po talaga ma'am, kasi ayan, ang totoo po na nabilhan namin siya ng gulong ngayon bago. Kasi yung gulong na ginagamit niyan sa hilikuran, hindi siya angkop doon sa pang-single. Kasi parang pang tricycle kasi, kumbaga parang may kanto sa gilid. Kapag lumiko ka sa medyo delikado. Yan, binilhan na lang din namin para mas safe na rin, kasi mas marami-rami ang gamit ngayon sa single sa ngayon yan. Pero Hindi, kahit sa gamitin din kasi yan sa pagtinda. sabagay sa pagtinda, pwede naman yun. Round naman yung gulong na yun, kasi bagong-bago naman siya. Sobrang ganda ang nabili namin klase na gulong talaga. Round siya, kahit malagyan sa sidecar, pwede, kasi malaking gulong din yung nilagay ko sa likuran. Tapos makapal na magandang klase. MRF ang tatak nun eh, magandang klase. Yun, biglang nag-off mga ka-journey. So salamat po ang napakarami ng mga ka-journey naming minamahal. Hanggang dito na lang yung aking vlog. God bless po sa ating lahat mga ka-journey naming minamahal. Alright, bye bye po mga ka-journey.